Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyo Papa Dudut at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Tamara, isa po akong taga-subaybay ng inyong programa at ngayon lamang po ako nagkaroon ng lakas ng loob na isulat at ipadala ang kwento ng buhay ko. Gusto ko kasing humingi ng payo mula sa inyo at sa inyong mga tagapakinig kasi pakiramdam ko ay konting-konti na lang at sasabog na ako. Sana po ay pagpasensyahan ninyo kung medyo mahabang liham ko. Gusto ko kasing idetalye ang lahat para talagang maunawaan ninyo ang bigat na pinapasan ko sa pang-araw-araw. Papa Dudut, familiar ka ba sa tinatawag nilang sandwich generation? Yung tipong kahit may sarili ka ng pamilya, obligado ka pa ring magbigay at sumuporta sa mga pangangailangan ng pamilya mong pinagmulan. Yung ikaw ang sumasalo sa pang-araw-araw na kainan, sa bayarin, sa bahay at sa pagpapaaral sa mga kapatid mo. Kung pamilyar ka doon, isipin mo na lamang na ako yung pinakamalalang bersyon noon. Dahil ako lang naman ang bunsong anak sa aming pamilya. Pero ako ang naging pangunahing breadwinner ng aming tahanan. Dalawa na ang anak ko ngayon sa live-in partner ko, si Marco. Mahal na mahal ko ang pamilya ko at pangarap talaga namin ni Marco na magpakasal balang araw. Pero sa kasamaang palad, nakatabi muna ang pangarap na yon. Hindi pa namin kayang magpakasal kasi inuuna ko muna ang gastusin sa bahay ng mga magulang ko. Dahil doon, kahit 5, wala kaming maipon para sa hinaharap ng sarili naming mga anak. Nakatira kaming mag-aanak ngayon sa bahay ng mga magulang ko. Gustong gusto na naming magbukod, Papa Dudut. Gabi-gabi na lamang naming pinag-uusapan ni Marco na kailangan na naming umalis at magkaroon ng sariling tahanan. Pero sa tuwing tinitingnan ko ang sweldo ko at ang mga resibo ng bayarin, napapabuntong hininga na lamang ako. Hindi talaga kaya ng budget. Ang nanay ko ay isang plain housewife at early retired preschool teacher na wala man lang nakuhang pensyon. Ang tatay ko naman ay isang company driver. Malit lang ang kinikita ni tatay. Ang totoo niyan, ang sahod niya ay napupunta lamang sa pambayad ng kuryente at pambayad sa mismong bahay na tinitirhan namin. Ako naman, ako ang nagbabayad ng tubig. Ako ang bumibili ng lahat ng mga pagkain at higit sa lahat ay ako ang solong nagpapaaral sa 2 ko pang mga kapatid. Nakasalukuyan ay nasa kolehiyo. Akala ng iba kapag bunsong anak ka, ikaw ang spoiled. Pero sa sitwasyon ko ako ang sumasalo ng lahat. At ang pinakamasakit pa rito, Papa Dudut, alam mo yung pakiramdam na ubos ka na. Pero parang kailanman ay hindi na nila na-appreciate ang ginagawa mo. September noong isang taon ang talagang magkapatong-patong ang gastusin ko. Nagkasakit ang isa kong anak, Papa Dudut. Nagkasabay-sabay ang bayarin sa gamot at nagka-emergency din kami sa mga pangangailangan sa bahay. Dahil doon ay nagkaroon ng isang buwan na hindi ako nakapagbigay ng pambayad sa tuition fee ng 2 kong kapatid. Papa Dudut, pinaliwanag ko naman ng maayos. Sabi ko ay pasensya na muna ngayong buwan. Babawi ako sa susunod na cut-off ko kasi nagastos ko na sa panggamot at pangkain natin. Pero ano ang naging reaksyon nila? Para akong nakagawa ng isang napakalaking kasalanan. Ramdam na ramdam ko ang lamig ng pakikitungo sa akin sa bahay, lalo na mula kay mama. Ang sakit-sakit kasi para bang nakalimutan nila kaagad ang lahat ng buwan at taon na ako ang nagpapakain sa kanila, ako ang nagpapaaral sa mga anak nila, at ako ang nagbabayad ng mga bills. 1 buwan lang akong pumalya dahil sa emergency pa ng sarili kong anak. Pero ang turing na sa akin ay para akong nagpabayang anak. Wala man lang nagtanong sa akin kung, Tamara, kumusta ka na? Kaya mo pa ba? O kaya ay salamat pala sa mga nakaraang buwan na tinulungan mo kaming maitawid ang lahat. Wala, Papa Dudut. Galit agad.
ang pinaramdam nila, Papa Dudut. Doon pumasok sa isipan ko na ganito na lang ba ako sa mata nila. Isang ATM card na kapag walang mailabas na pera ay wala na ring halaga. Hindi lang naman tuition ang problema ko rito. Ang pinakamalaking gastusin ko araw-araw ay ang pagkain sa mesa. 8 bibig ang pinapakain ko sa araw-araw. Ako, si Marco, ang 2 naming anak, ang nanay at tatay ko at ang 2 kong kapatid. Isipin mo, Papa Dudut, sa panahon ngayon, ano na lamang ang mararating ng 500 piso para sa tanghalian ng 8 katao. Kulang na kulang pa yon. Sa bigas pa lamang, sa ulam, sa pampalasa at sa baon ng mga bata, minimum na sa akin ng 1,000 hanggang 1,500 pesos sa araw-araw para lamang sa pagkain. Isang beses nagkwenta ako ng aming mga nagagastos. Napaiyak na lamang ako sa harapan ng calculator. Bakit parang kahit na anong kayod ko ay kulang na kulang pa rin. Baon na rin ako sa utang ngayon. Bakit ako nabaon? Kasi noong nakarang buwan, nag-birthday ang parents ko. Gusto nilang mag-celebrate ng medyo bongga dahil ayaw kong magmukhang walang utang na loob na anak. Pinilit kong mangutang para lamang maipaghanda sila at may paramdam na mahal ko sila. Ako ang humaharap sa mga pinagkakautangan ko ngayon. Ako ang nag-iisip kung paano babayaran yon buwan-buwan habang sila ay nandun lamang sa bahay at komportableng kumakain. At habang ako ay halos mamatay-matay na sa pagtatrabaho para lamang mapakain silang lahat at mabayaran ang mga utang, nakikita ko naman ang sarili kong mga kapatid na may sariling mundo. Ang nakababata kong kapatid na lalaki ay may part-time job sa kapitbahay namin. Malit lang siguro ang kinikita niya pero kahit papaano ay may sarili na siyang allowance. Pero alam mo ba, Papa Dudut, kung saan napupunta ang sahod niya? Sa sarili lamang niya. Kahit kailan ay hindi man lang siya nag-abot ng kahit magkano kay mama o kay tatay para man lang makatulong sa pang-araw-araw na kinakain at sa kuryente namin. Kapag sumasahod siya ay bibili siya ng damit niya. Bibili ng gamit niya o kaya ay gagamitin niya sa paglabas-labas nila ng mga kaibigan niya. Habang ako ay tinitipid ko ang bawat piso para lamang may pambili ng bigas. At ang nakababata ko namang kapatid na babae, mas lalo pang nakakapagpainit ng ulo ko. May boyfriend siya na isang licensed professional. At alam ko, kahit na hindi man lang niya aminin ng diretso sa akin, na binibigyan siya ng pera ng boyfriend niya. Paano ko nalaman? Dahil halos araw-araw ay may delivery parcel na dumarating sa bahay para sa kanya. Damit, makeup, accessories at kung ano-anong luho sa online shopping. Isang gabi kinausap ko siya ng maayos. Lumapit ako sa kanya sa kwarto at sinabi ko na sana'y huwag ka munang masyadong gumastos sa sarili mo. Kung may extra ka mula sa boyfriend mo o kahit saan ay baka pwedeng idagdag mo na lamang sa tuition mo. Nahihirapan na kasi ako. Ako lang mag-isa nagpapaaral sa inyo ng kapatid mo sa college. At sabay pa kayo. Sobrang bigat na talaga. Pero Papa Dudut, sa halip na maunawaan ako ay siya pang nagalit sa akin. Sinigawan pa ako at sinabing pera ko ito, bakit mo ba ako pinapakialaman? Tungkulin nyo namang pag-araling kami. Napatulala na lamang ako. Hindi ko naman siya inuobliga na sagutin ang buong bahay. Ang hinihiling ko lang sana ay kaunting malasakit man lang. Mas marami pa siyang panggasto sa sarili niyang luho kesa sa akin. Imagine ako na nagtatrabaho ng doble-doble kahit simpleng underwear tulad ng bra o panty ay hindi ko man lang maibili para sa sarili ko. Minsan kapag bumibili ako ng murang medyas o gamit para sa sarili ko ay nakukonsensya pa ako. Kasi iniisip ko na pambili rin yun ng ulam o bigas. May mga araw din na uuwi siya ng bahay na may dalang mga branded na grocery item. Piling ko ay gino-grocery siya ng boyfriend niya. Pero ilalagay niya lamang yun sa kwarto niya o kakainin niya ng mag-isa lamang. At doon nagmumula ang mas masakit na senaryo na halos araw-araw nangyayari sa bahay namin. Siyempre dahil sagad na ang budget ko. May mga araw na talagang napaka-basic lang ng maitataguyod kong pangkain sa mesa. Minsan ang mayahanda ko lang para sa hapunan ng buong pamilya. Para sa mga anak ko at sa parents ko ay simpleng corned beef, pritong itlog, sardinas o kaya ay noodles.
Ilang ang kaya ng bulsa ko sa mga araw na yon. Kakain kami sama-sama sa lamesa. Kakainin ni mama at tatay kung ano ang nakahain. Pero alam mo kung ano ang nangyayari. Pagkatapos namin kumain, ilang minuto lang ang lilipas, tatayo ang kapatid kong babae. Pupunta sa kusina, maglalabas ng sarili niyang marinated fried chicken o iba pang mga masasarap at mamahaling luto at magpiprito para sa sarili niya. O kaya naman ay maririnig na lang namin na may kakatok na delivery rider sa labas dahil nag-order pala siya ng Jollibee o McDonald's para lamang sa sarili niya. Pagkatapos, uupo siya sa dining table sa mismong harapan ng mga magulang namin at kakainin niya yon na akala mo ay wala lang. Kakain siya ng masarap na manok habang ang parents namin ay kakatapos ng kumain ng sardinas o noodles. Papadudot, hindi ko alam kung mababaw ako pero tuwing nangyayari yon, nangingilid na lamang ang luha ko sa sobrang inis at sakit. Natitiis niyang kumain ng ganong kasarap na pagkain sa harapan ng mga magulang namin na nagtitiis ng dilata. Uulitin ko, hindi ko naman siya inuobliga na pakainin kaming lahat pero sana man lang ay maawa siya sa parents natin. Bago man lang siya magprito ng masarap na ulam o mag-order ng fast food, naisip man lang ba niya na alokin man lang ang nanay at tatay namin o kaya iwag na lang niyang ipangalandakan at kainin ng patago kung talagang may sarili siyang diskarte sa pagkain niya. At ang mas masakit pa rito, ang sarili kong mga anak. May mga beses na nakikita ng mga anak ko na kumakain ng tita nila ng mga masasarap na tsokolate o merienda tulad ng stiko. Minsan ay lalapit ang anak ko, maglalambing at hihingi kahit na isang stick lang. Pero ano ang gagawin niya? Magagalit pa siya sa bata. Pagtatabuyan niya ang mga anak ko at sasabihin, huwag kayong manghingi sa akin. Akin to. Dahil doon ay nagkakaroon kami ng matinding away ni Marco. Si Marco, ang live-in partner ko, ay sobrang pasensyoso na tao. Matagal niyang tinitiis ang lahat ng nakikita niya sa bahay na ito kasi alam niyang mahal ko ang pamilya ko. Pero kapag ang mga anak na namin ang nadadamay at naitataboy ay hindi na rin makapagtimpi pa si Marco. Tamara, anong klaseng kapatid yan? Galit na tanong sa akin ni Marco nung isang gabi habang nasa loob kami ng kwarto namin. Habang umiiyak ang anak naming hindi nabigyan ng pagkain. Bakit napaka-selfish niya? Sige, sabihin na nating ayaw niya sa atin. Kahit huwag na tayo. Pero kahit man lang sa magulang ninyo o sa mga bata, wala ba siyang kaunting awa at malasakit? Araw-araw na lang kaming nag-aaway ni Marco dahil sa sitwasyon na ito. Ayaw na niyang tumira dito sa bahay ng parents ko. Tamara, umalis na tayo dito. Gustong gusto ko nang bumukod. Paulit-ulit niyang pakiusap sa akin. Hindi ko na kayang panoorin na ginaganyan ka ng pamilya mo. Nagpapakamatay ka sa pagtatrabaho pero ni thank you ay wala kang marinig mula sa kanila. Napaka-ungrateful nila. Tinitingnan mo ba ang sarili mo? Ang mga gusto at kailangan ng sarili nating mga anak? Kahit kaya nating ibigay na isasantabi kasi inuuna mo yung mga pangangailangan sa bahay ninyo. Pero ano ang kapalit? Para kang basahan sa paningin nila. Nasasaktan ako kasi alam kong tama si Marco. Bawat salitang binibitawan niya ay tumatago sa puso ko kasi yun naman talaga ang katotohanan. Nakikita kong naapektuhan na ang pamilya ko at nakikita ko na ang mga anak ko ay naipagkakait ko ang mga simpleng kagustuhan nila. Mga bagong laruan, magandang damit o simpleng pasyal kasi kailangan kong itabi ang pera para sa tuition ng mga kapatid ko at para sa pagkain ng 8 tao sa bahay. Gusto ko nang bumukod. Araw-araw kong pangarap na magkaroon kami ng sariling maliit na pintuan na kami lang ng partner ko at ng mga anak ko. Yung tahimik, yung walang sumusumbat at yung ang pinagsisilbihan ko lang ay ang sarili kong pamilya. Pero bakit hindi ko magawa kaagad-agad? Humingi ako ng tulong at opinyon sa inyong lahat. At sa inyong mga tagapakinig, papadudot, dahil talagang gulong-gulo na ang isipan ko. Alam kong ang tamang hakbang ay ang bumukod na kami. Pero kapag iniisip ko ang mangyayari kapag nagbukod kami ngayon, natatakot ako para sa bunso naming lalaki at sa isa ko pang kapatid, maging sa mga magulang ko. Ako ang pinakabunso sa pamilya, babae pa, pero parang nasa akin na
ang lahat ng obligasyon. Kapag nangupahan kami ng sarili naming bahay, syempre magkakaroon kami ng sariling bayarin sa renta, kuryente at tubig. Pero alam ko rin sa sarili ko na kapag nakabukod na kami, obligado pa rin ako na magbigay ng financial support sa parents ko. Hihingi at hihingi pa rin sila sa akin ng pagkain at kailangan ko pa rin bayaran ang tuition fee ng dalawa kong kapatid kasi wala namang ibang magbabayad noon. Ibig sabihin mas lalo lang dodoble ang gastusin ko. Mas lalo ako mababaon sa utang at mas lalo kaming mahihirapan ni Marco. At isa pa Papadudot, may pride din ako. Ayoko magbukod kami ngayon na kulang ang paghahanda. Tapos pagdating ng araw na hindi namin kayanin ang renta ay babalik din kami sa bahay ng parents ko. Kapag nangyari yon ay mas lalo nila akong tatapakan at ipagmumukhang talunan. Kapag umalis ako sa bahay na ito ay ayoko nang bumalik pa kailanman. Dahil sa mga rason na ito ay nakiusap ako kay Marco. Umiiyak akong lumapit sa kanya nung isang gabi at sinabi ko na, "Mahal, pakiusap. Bigyan mo pa ako ng 3 taon. 3 taon na lamang." Bakit 3 taon? Kasi sa loob ng 3 taon ay makakapagtapos na sa kolehiyo ang kapatid ko. Iniisip ko na kapag nakatapos na sila ng pag-aaral ay wala na akong malaking obligasyon sa tuition nila. Pagdating ng araw na yon ay makakapagtrabaho na sila at makakatulong na sila sa parents namin. At sa puntong yon ay maluwag na ang loob ko na ilipat ang buong atensyon, pera at buhay ko sa sarili kong pamilya. Kay Marco at sa mga anak namin. Sabi ko kay Marco pagkatapos ng 3 taon na ito kahit na anong mangyari pamilya naman natin ang uunahin ko. Bumukod na tayo at huwag na tayong lumingon pa pabalik. Papadudot, tama ba ang desisyon ko? Tama bang magtiis pa ako ng 3 taon sa ganitong impyernong sitwasyon? Para lamang matapos na ang pag-aaral ng mga kapatid ko? O dapat ba na ngayon pa lamang ay bitawan ko na sila at unahin ko na ang sarili kong mga anak kahit magalit pa ang buong mundo sa akin at tawagin akong walang utang na loob? Gabi-gabi bago ako makatulog, hindi ko maiwasang humiling sa Diyos. Hinihiling ko na sana man lang ay magkaroon ako ng kapatid na marunong lumingon sa pinanggalingan. Mga kapatid na sobrang grateful sa mga sakripisyo ko. Yung tipong maiisip man lang nila na halos wala nang matira sa sarili nilang kapatid para makapag-aral lamang sila. Kaya mag-aaral kami ng mabuti at tutulong kami sa bahay. Hinihiling ko rin na sana'y magkaroon man lang ako ng katuwang na nakakatandang kapatid na masasandalan ko, yung ate o kuya na masasabihan ko ng mga problema ko at magsasabi sa akin na, "Tamara, magpahinga ka muna. Ako naman ang bahala." Dahil sa totoo lang kahit ganito ang sitwasyon ko, ginagawa ko pa rin ang lahat para maging mabuting kapatid sa kanila. Pero hanggang pangarap na lang ba yun, Papadudot? Pagod na po ako. Pagod na ang katawan ko sa kakatrabaho pero mas pagod ang puso ko sa kawalan ng appreciation mula sa mismong pamilya na pinaglalaban ko. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo. Ano po ba ang dapat kong gawin? Magtitiis pa ba ako ng 3 taon para sa kapakanan ng mga kapatid ko? Oras na para piliin ko naman ang sarili kong pamilya. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at higit sa lahat salamat po sa oras na ibinigay ninyo para sa mga katulad kong naguguluhan sa buhay. Lubos na gumagalang, Tamara. Napakabigat ng pinapasal mo, Tamara, at validating na maramdaman mong ubos ka na. Normal lang na magalit at masaktan kapag ang sakripisyo ay itinuturing na lang na obligasyon o baliwala ng mismong pamilya mo. Ang sitwasyon mo ay hindi lang tungkol sa pera. Tungkol din ito sa kawalan ng boundaries at respeto. Hindi mo kasalanan na dumating ka sa puntong ito pero ikaw lang din ang may kapangyarihan na magbago ng takbo ng buhay mo at ng sarili mong pamilya. Sa usapin ng pagpili kung maghihintay ka pa ng 3 taon, kailangan mong tignan ng maigi ang totoong halaga ng pagtitiis na ito. Sa loob ng 3 taon ay hindi lang pera ang mawawala sa inyo, kundi ang kapayapaan ng inyong tahanan, ang relasyon ninyo ni Marco, at ang emosyonal na kaligtasan ng inyong mga anak. Ang 3 taon ay napakahaba para sa mga batang nakakakita at nakakaramdam ng lamat sa tahanan. At napakahaba ring panahon para sa partner mong unti-unting napapagod sa hindi pantay na pagtrato sa inyo.
Kapag pinapatuloy mo ang pagpapatapos sa kanila habang patuloy silang walang utang na loob at walang kusa. Pinapakita mo sa kanila na okay lang na tratuhin ka ng ganon. Ang totoong tulong ay may hangganan. Kapag ang tulong ay nagdudulot na ng pagkasira ng sarili mong pamilya, hindi na yan pagmamahal kundi pagpapaubaya sa maling ugali. Ang pinakamaina mong gawin ngayon ay maglagay ng malinaw at matatag na boundaries kahit pa magdulot ito ng tampuhan o galit mula sa kanila. Kailangan nyo ni Marco na umupo at gumawa ng konkretong plano para makabukod na ng mas maaga at hindi mo kailangang biglang iwan sa ere ang mga magulang mo, pero kailangan mong bawasan at limitahan ang binibigay mong tulong na pinansyal batay lamang sa kung ano ang totoong kaya ng bulsa mo nang hindi naapektuhan ang sarili mong pamilya, lalong-lalo na ang iyong mga anak. Sa mga kapatid mo naman, oras na para i-turn over sa kanila at sa mga magulang mo ang responsibilidad sa kanilang pag-aaral at mga luho. May kakayahan silang magtrabaho o gumawa ng paraan para sa sarili nilang tuition at hanggat laging may tamara na sumasalo sa kanila, kailanman ay hindi sila matututong tumayo sa sarili nilang mga paa. Nag-iiwan ang kwentong ito ng malalim na paalala ng pagmamahal sa pamilya ay hindi nangangahulugan ng pagpapabaya sa sarili mong kapakanan at sa hinaharap ng sarili mong mga anak. Ang pagiging breadwinner ay may hangganan at ang pagpili sa sarili mong binuong pamilya ay hindi kailanman pagiging makasarili kundi isang responsibilidad bilang magulang at partner. Ang tunay na tulong ay ang pagtuturo sa iba na maging responsable sa sarili nilang mga buhay. At ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa araw na matuto tayong humindi sa mga taong abuso sa ating kabaitan. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.